Mga ka-crypto, ayan, meron po tayong isang balita dito na yumanig sa buong cryptocurrency market. Partikular na po sa atin bilang mga XRP holders. Marami po sa atin ang nagtataka kung bakit biglang nagkaroon ng matinding selling pressure at tila nawalan ng sigla ang presyo ng XRP sa mga nakalipas po na oras. Yan, tingnan po natin ang ating chart dito kay Trading Review. Ayan, kitang-kita po natin na patuloy po sa pagbagsak itong si XRP at ito na po ay naglalaro sa presyong 1.3741. At hindi lamang po yan, maging si Bitcoin ay nakaranas din po ng patuloy na pagbagsak. Kaya kung titignan po natin ang kabuang crypto market ay red po ang mga presyo ng mga digital currencies. Ayan. Ano nga ba ang nangyayari? Hindi lamang po ito isang simpleng market correction lamang o normal na volatility. Meron pong mas malalim na dahilan sa likod nito na nanggaling po mismo sa puso ng Wall Street. Ayan, sabi po sa balita natin dito. Ayan, at meron pong data dito na inilabas po ng prediction market platform na Kalshi Crypto. Yan, ang data ay ang higanting bangko daw ng Goldman Sachs ay tuluyan ng lumabas sa kanilang mga XRP ETF holdings. Yan po yung aktual na post ng Kalshi Crypto. Sabi, just in, Goldman Sachs sells all Solana and Ripple ETF holdings. Yan, kaya pala, dahil siguro sa sobrang laki ng kanilang binenta ay nagkaroon po ito ng negative impact sa kabuang crypto market. At ang balitang ito ang siyang talagang nagdagdag ng panibagong layer ng kawalang katiyakan sa isang market na dati na pong mahina. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng napakalinaw kung ano ang nakita sa kanilang Form 13F filing. Bakit po nila ito ginawa? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni XRP? Kaya hindi lamang po natin, hindi natin po kailangan ang charts o indicators sa ngayon. Ang kailangan po natin ay ang intindihin ang institutional psychology at ang galaw ng malalaking pera. Yan, simulan po natin sa 13F filing at ang $154 million na exit. Yan, ang laki po niyan. Ang balitang ito ay hindi lamang po chismis. Ito po ay base sa pinakabagong Form 13F filing ng Goldman Sachs sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang 13F ay isa po itong quarterly report na kailangang isubmit ng mga institutional investment managers na may hawak na mahigit $100 million sa assets. Dito natin makikita ang totoong baraha ng mga dambuhala. Ayon po sa filing, ibinenta po ng Goldman Sachs ang lahat. Uulitin ko mga ka-crypto, lahat ng kanilang XRP ETF positions noong unang quarter ng 2026. Kaya ang mga holdings na ito ay may halagang $154 million na nakakalat po sa mga major issuers gaya po ng Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton at saka 21 shares. Hindi lang XRP ang tinamaan, pati ang kanilang Solana ETF holdings ay tuluyan na rin nilang binitawan sa parehong quarter. Sa aking opinyon ay pag-isipan po nating mabuti ang bigat ng balitang ito. Ang Goldman Sachs, ang Goldman Sachs ay isa po sa mga unang naniwala sa XRP ETF noong i-launch po ito noong huling bahagi ng taong 2025. Sila po ang itinuturing na anchor o ang pundasyon ng institutional confidence. Ang biglaan po nilang pag-exit ay parang isang kapitan ng barko
na unang tumalon sa dagat. Kaya bakit nila ito gagawin kung naniniwala sila sa long-term growth ng asset? Sa akin pong pagsusuri, ang mga institution gaya po ng Goldman Sachs ay hindi po kasi sila hodlers. Hodlers sa paraang naiisip natin. Sila ay mga tactical investors. Maaring nakita nila na ang risk to reward ratio ng altcoin ETFs sa kasalukuyang market condition ay hindi na paborable. Kaya ang $154 million ay maliit na halaga para sa Goldman Sachs. Pero para sa market sentiment, ito po ay isang dambuhalang signal. Kapag ang pinakamalaking holder ay lumabas, ang mga sumusunod sa kanila, ito po yung mga follower institutions, ay malamang na gagawa rin ng parehong hakbang. Ito po ang dahilan kung bakit nakikita natin ang matinding selling pressure sa ngayon. Hindi lang ito basta benta. Ito ay pag-reassess ng tiwala sa buong altcoin ecosystem. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa institutional confidence. Yan, ang laban ni Bitcoin sa mga altcoins. Habang si XRP at Solana ay tuluyang na liquidate, yan, tuluyan pong liquidate ng Goldman Sachs, mayroon pong isang mahalagang kaibahan sa kanilang report. Hindi po nila iniwan itong si Bitcoin. Sa katunayan, napanatili po ng bangko ang kanilang malakas na position na nagkakahalaga ng $700 million sa Bitcoin ETFs. Partikular po sa IBIT ng BlackRock at FBTC ng Fidelity. Bagamat binawasan nila ito ng maliit na 10%, malayo po ito sa total exit na ginawa nila kay XRP. Pinapakita nito na ang appetite ng mga institution para sa altcoin ETFs ay humina ng husto sa unang bahagi ng taong ito, 2026. Habang si Bitcoin ay tinuturing na nilang macro asset class o isa pong seryosong investment na katulad ng ginto, ang mga altcoins gaya po ni XRP at Solana ay tinitingnan pa rin nila bilang high-risk speculative assets. Sa aking opinyon, dito po tayo dapat matuto bilang mga investors. Kitang-kita ang pagkakaiba ng pagtrato ng Wall Street kay Bitcoin at kay XRP. Para sa kanila, si Bitcoin ay safe haven sa loob ng crypto, habang sa XRP ay bahagi pa rin ng riskier bucket. Ang pagbawas ng 10% sa Bitcoin ay normal na rebalancing lamang. Pero ang 100% na pag-exit kay XRP ay isang pahayag na parang sinasabi nilang hindi muna kami sigurado rito. Kaya sa tingin ko, ang problemang ito ay hindi lang tungkol kay XRP mismo, kundi sa kung paano tinitingnan ng mga traditional finance players ang liquidity. Si Bitcoin ay may bilyong-bilyong dolyar na daily volume sa ETF space. Si XRP, bagamat malakas po ang kanyang community, ay hindi pa umaabot sa antas ng liquidity na gusto ng mga bangkong gaya ng Goldman. Sa oras na magkaroon po ng kaunting pag-aalinlangan sa macroeconomy, ang mga asset na may weaker liquidity profiles ang unang itinatapon para masigurong ligtas ang kanilang puhunan. Ito po ang mapait na katotohanan. Hanggat hindi po nagiging kasing likido ng Bitcoin itong sa XRP sa mata ng Wall Street, mananatili po tayong mas vulnerable sa bawat paggalaw ng mga dambuhala. Yan, pag-usapan naman po natin ang matinding pagbagsak ng Ethereum ETF exposure. Hindi lamang po sa XRP ang nag-iisa sa pagdurusa. Inihayag din sa filing na binawasan po ng husto ng Goldman Sachs ang kanilang Ethereum ETF exposure.
Pinutol nila ang kanilang position sa BlackRock's ETA, BlackRock's ETA. Yan. Pinutol po nila ng halos 70%. Yan. Laki po niyan. At nag-iwan na lamang ng humigit kumulang $114 million. Ang malawakang pagbawas na ito sa lahat ng non-Bitcoin crypto products ay nagpapahiwatig na ang issue ay hindi lang limitado sa Ripple o kay XRP. Mukhang muling sinusuri ng mga institutional investors ang viability ng altcoin ETFs sa kabuuan. Kaya ang dahilan ay mas mababang trading volumes at mas mahinang inflows kumpara sa mga Bitcoin investment products. Ayan, sa aking opinyon, kapag ang smart money ay nagsimulang magbawas po ng 70% sa Ethereum at 100% kay XRP, kailangan po nating itanong na kung may alam ba sila na hindi natin alam. Noong huling bahagi po ng taong 2025, puno ng pag-asa ang lahat dahil sa pag-aproba ng mga ETFs na ito. Akala natin ay ito na ang tuloy-tuloy na pagpasok ng bilyong-bilyong dolyar. Pero ang realidad ng taong ito, 2026, ay nagpapakita na ang mga institution ay testing the waters pa rin. Ang pag-crash na nakikita po natin kay XRP ngayon ay ang resulta ng institutional disappointment. Kung ang mga bangko ay hindi nakakakita ng sapat na trading activity o hindi po nila kayang mag-move ng malaking capital nang hindi gumagalaw ang presyo ng husto, aalis sila. Si XRP ay umaasa po ng malaki sa positive institutional settlement para mapanatili ang kanyang momentum. Ngayong nawala ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga holders, natural lang na magkaroon po ng chain reaction ng panic selling mula sa mga retail at saka iba pang maliliit na pondo. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa liquidity concerns at ang shift sa infrastructure. Isa pong malaking factor sa desisyon ng Goldman Sachs ay ang market depth. Itong si XRP at ang mga Solana ETFs ay inilunsad or inilaunch na may mataas po na expectation. Pero ang trading activity ay hindi umabot sa mga predictions na ginawa noong huling bahagi ng taong 2025. Ang mga malalaking financial institutions ay sadyang umiiwas sa mga investment products na walang sapat na liquidity para sa efficient capital movement. Yan. Gayunpaman, may isang twist po sa report. Habang binibitawan po ng Goldman ang XRP, dinadagdagan naman nila ang kanilang exposure sa mga crypto-focused companies gaya po ng Circle, Coinbase at saka Galaxy Digital. Ang shift or pagbabago na ito ay nagpapakita na naniniwala pa rin ang bangko sa long-term growth ng digital asset industry. Pero mas gusto po nila ang infrastructure at saka compliance-focused businesses kaysa sa direktang exposure sa mga speculative altcoin products. Sa aking opinion, ito po ang pinakamahalagang bahagi ng usapan na dapat po nating intindihin. Ang Goldman Sachs ay hindi po anti-crypto. Sila po ay pro-infrastructure. Mas gusto po nilang mag-invest sa mga kumpanyang gumagawa ng riles, katulad po ng Coinbase at saka Circle, kaysa sa mga trend na tumatakbo sa riles, na katulad naman ni XRP at Solana. At ang tanong ay bakit? Dahil ang mga kumpanyang ito ay kumikita anuman ang maging presyo ng asset. Kaya ang paglipat po ng pondo mula sa XRP ETF patungo sa Circle, ang issuer po ng USDC, ay nagpapakita na mas tiwala po sila sa settlement and stablecoin infrastructure sa kasalukuyan.
Kaya para po sa atin bilang mga XRP holders, ito po ay isang paalala ng adoption po dito kay XRP sa real-world settlements ay kailangang maging mas mabilis at mas malinaw para mapanatili po ang interest ng Wall Street. Hindi po sapat ang partnerships lamang. Kailangan ng trading volume at saka ETF inflows na hindi po matatawaran. Yan, hindi po matatawaran. Ang pag-exit po nila sa ETF habang nag-i-invest sa infrastructure ay isang senyales na nakikita nila ang volatility ng altcoins bilang isang hadlang sa ngayon. At ayan, sa kabuuan, kailangan po natin na maging handa. Ang 13F filing ng Goldman Sachs ay isa po itong wake-up call. Ang pagkawala ng $154 million institutional backing ay isa pong bearish development na hindi po natin pwedeng baliwalain. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang kasalukuyang pagbagsak ng presyo. Ngunit tandaan po natin ang market ay palaging may cycle. Ang pag-exit ng isang institution ay pwede pong maging pagkakataon para sa iba o pwedeng maging simula ng isang mas mahabang sideways accumulation. Ang kailangan nating bantayan ngayon ay kung may iba pang malalaking pangalan na susunod sa hakbang ng Goldman Sachs o kung mananatiling matatag ang ibang issuers. Sa XRP ay dumaan na sa maraming pagsubok at ang institutional exit na ito ay isa lamang sa mga hamon na kailangang lampasan. Ayan, dito muna tayo sa... Ayan, bago po tayo magtapos ay konting technical analysis update lamang po tayo dito sa daily chart time frame ni XRP. At ayan na nga, dito sa ating QQE mode ay yan na nga, bumubuo na po siya ng mga kulay red na QQE bars. Ang ating Halsut na kulay red na rin. At wala pa rin po tayo nakikita na struggle sa mga nabubuong candlestick natin dito. Yan, kung mababasag po yung minor support natin dito na 1.3833, yan, kung saan ay sa kasalukuyan ay tumagos na po ang ating kasalukuyang candlestick. At kung pag ganito po ang kalalabasan ng candlestick natin, mataas po ang posibilidad na dediretso na po siya dito sa ating major support na 1.3211. Ayan. Kaya sa kabuuan ay bearish na bearish pa rin po ang ating signal dito kay XRP. Kasi kung titignan po natin itong si Bitcoin, ganun din. Mas malinis pa or mas malinaw pong tingnan yung signal natin dito kay Bitcoin na bearish or napakalakas ng kanyang isinisigaw na bearish signal itong kanyang trend. Ayan po. Asahan pa rin po natin ang patuloy na pagbagsak ni XRP. Ibig kong sabihin ay hindi lamang po pala sa XRP, kundi ang buong crypto market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.